Guys, gagawa tayo ngayon na may pinapagawa yung isang customer natin. Tatry natin siya kung kaya natin. So, CCTV camera siya. So, yung problem daw nito, wala siyang power. So, guys, wala siya. Hindi siya dapat to iilaw sila maski sandali lang. So, ngayon wala siya. So, gagawin natin guys, di-disassemble natin to. Tatry natin siya. So gagawin natin, try natin kalagyan dito. Walang tayong lalagyan guys. Ayun o. So guys, paano natin di-disassemble to? So ganito siguro to. Ayaw. Yun, dito natin di-disassemble guys. Yan. Dito siya. Ito lang yung nakikita kong opening niya guys. Ayun. So yun, tapos may mga screw siya rito. 1, 2, 3, 4. Try natin dito. Kaya pala kahit anong gawin kong tuklap dito guys, ayaw niya, mahigpit. Ayun, diba? So ito guys yung mga screw niya. So ito guys, walang power siya. So check natin bakit wala. So tingnan nyo, mayroon siyang ganito guys, oh. Siguro ito para hindi mag-moist. Ayan, oh. Halimbawa naulanan. So ito yung pine-penetrate niya, sinisip-sip niya yung mga moisture. So ngayon gagawin natin, bubunutin natin yung pinaka power niya. Ayan. So tapos test natin to guys kung meron siyang output. So sasaksak natin siya sa 12 volts. Sasaksak natin siya rito. Guys, yan. Tapos test natin to guys. So kuha tayo ng ano. Yan. So ngayon titingnan natin guys kung available yung 12 volts niya. So doon. Wala ata guys, eh. Yun, meron siya.
So guys, test muna natin itong ano niya, power supply. Ayun, meron na siyang 12 volts. Ayan. So ngayon, pag sasaksak natin siya rito, kailangan makakuha tayo ng 12 volts din. Kasi pag hindi tayo nakakuha ng 12 volts, ibig sabihin sira yung wiring nito. So wala tayong nakakuha. Ito guys, meron na siya. Oh. Meron siyang 12 volts. So dito natin kinonect. Ayan o. Oh. So meron siya. Okay. 12 volts. So positive siya. Okay. So ngayon dito naman. Ayun guys, yung makikita nyo may mga fuse siya. Eto. So check natin siya kung may continuity yung mga fuse nya. Eto guys, gagawin natin, lilinisin natin siya dito sa loob para lalong kumapit yung mga pyesa nya. Siguro yun nagiging sanay kaya ayaw niya mag on. So gagawin natin, i-reheat natin siya. Ito guys, gagamit tayo ng hot air guys. Ito. Usually kasi ito nasa labas. So minsan nagkakaroon siya ng cold, yung malamig yung panahon. So minsan ayun, nadidetach yung ibang pyesa niya. So through sa init na to, pag ininit natin, so kakapit yung mga ibang pyesa niya. Sana mag-work to. So ito guys, trial and error lang natin to. So dito, upon checking ng mga pyesa niya guys, wala naman siyang short. So possible nito na sa katagalan na naka-expose siya sa labas, hangin, init, lamig. So nagkakaroon siya ng possible detachment ng mga pyesa niya. So ito guys, painitin nyo lang. Siguro most probably pag ininit nyo to, pwedeng mga 5 minutes guys, 5 minutes to 10 minutes nyo paikutin yung init na mild lang yung init guys. Kung meron kayong naman, yung blow dry o kung meron din kayong hot air na ganito, so ito yung gamitin nyo guys. Usually yung mga electronics, minsan same procedure sila minsan sa mga paggawa, lalo na kung wala naman siyang shorted, ayaw lang nila mag-on. So pwedeng nyong gawin ito guys, iinitin nyo yung mga pyesa niya, kagaya ng mga minsan yung mga DVD natin, DVD player sa bahay, minsan hindi na nagwo-work, ayaw na mag-on. So nagkakaroon lang sila ng hindi na-attach na yung nila, yung mga components nila sa board, kaya nagkakaganon siya. So ito guys, ingatan nyo lang, wag nyong iinitin yung mga plastic. So ito yung mga plastic na to. Ito guys, ito. Ayan. Ayan. So guys, ito gagawin natin, palalamigin natin siya. Tapos after niyang lumamig, gagawin natin, lilinisin natin siya. So yung panlinis natin guys, gagamit kayo ng Fuji lighter fluid. Ito kasi kaya itong ginagamit ko guys, mabilis siyang mag-evaporate. So pag binrush natin siya, so maski mabasa yung loob niya, so magmo-moist lang siya, ay mag-evaporate mabilis. Kaya ito yung gamit yung pang cleaning. Kaya ito guys, so meron siyang lighter, cleaning, ayan removal of grease. Yung mga grease guys. Ito cleaning of gadget guys. So ito rin spot and stain. Okay guys, pinromote ko pa yan.
So, eto na. Tingnan natin. So, gagawin natin guys, lilinisin na natin siya. Siguro naman medyo lumamig na ng konti ito. So, gagamit kayo ng toothbrush. Tapos, yan. So, i-brush nyo siya guys. So, yan. After nyong na-brush guys, medyo ano nyo ng konti. I-blow nyo, dry nyo ng konti para yung excess na moisture sa loob niya, so mag-evaporate pa rin. Okay. So ngayon, dito na tayo sa moment of truth tayo. I-attach natin yung pinaka power niya. So ito, kakabit muna natin to, pinaka ilaw niya. Tapos guys, ito, tingnan natin. So ito guys, galing pa daw lata ng abroad to. Matagal na nakakabit sa bahay nila. So ngayon nagkaroon ng malakas na bagyo, kaya ayaw na mag-on. Ito. Ayun. So nasaksak na natin siya. So gagawin natin ito. Lalagyan natin siya ng 12 volts. So wala siya. Hintayin lang natin. Wala pa rin. Ayan. Ayan. Saksak natin ulit guys. Tingnan natin ulit. Ito na siya. Ayun. Ayun guys, nag-on na siya. O, diba? So, working na. Ito guys, ito, nagawa na natin siya. So, working na to. So, ngayon guys, i-assembling ko na lang siya. So, tapos, mamaya sisindihan ulit natin siya. Okay guys, ipo-forward ko na. Ito guys, na-assemble na natin siya. So, pwede na nilang gamitin tong CCTV camera guys. Ito guys, kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, sana mag-like at subscribe nyo na guys yung channel natin guys, para nyo na lang din tulong sa akin. Okay guys, gagawin natin, i-try natin ulit siya. So, sasaksak ko siya. So, hintayin natin. So, medyo meron lang siyang waiting, system waiting guys, bago magsindi. Wait lang tayo. So, ito na guys, gumagana na yung CCTV cam natin. So, kailangan pala naka-dim siya. So, bago siya mag-on yung lights niya. So, pero ito, working na siya. Okay guys, see you. Thank you once again. Salamat sa panonood ng channel natin. So, gagawin nyo at tingnan natin kung sisindi ulit. So, naka siya. Ayan guys, diba? Okay guys, bye. Thanks and God bless.